Magandang araw, ako po si Mark Lester Lirat. Ito po ang aking daily devotion. Remember God's faithfulness na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 265 daily devotion. Bible verse po ngayong araw ay galing sa Psalm chapter 77 verse 11 to 12. Sabi po dito ay I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. Sabi po dito ay i-remember daw natin ang mga uh, kabutihan na ginawa sa atin ng Lord, at kahit yung mga kabutihan na ginawa sa atin ng Panginoon in the past. At diyan papasok ang first teaching, which is God sometimes seem distant. Minsan nakala natin na ang laylay ng Diyos sa atin. Pero lagi natin tandaan na ang Diyos ay hindi nakabase sa ating pakiramdam. Yung Diyos ay hindi nagbabago, pero ang pakiramdam natin nagbabago. Yung Diyos ay yung Diyos ay hindi nagbabago, pero tayo. Nagbabago yung emosyon natin, nagbabago yung pakiramdam natin, pero ang Diyos ay hindi ganun. Minsan madami tayong problema, financially, emotionally, kaya doon natin naiisip o nararamdaman na parang ba't ang layo ng Diyos sa atin. Pero parang di tayo pinapansin. Huwag po natin isipin yan, dahil naisip lamang natin ito at nadadalan tayo sa ating emosyon. Kaya isipin natin na laging nandyan ang Diyos para sa atin. Second teaching is remembering the past helps secure the future. Pag inalala natin ang nakalipas na, in the past, inalala natin yung past na ginawa ng Diyos sa buhay natin, ay paano tayo nakabangon sa panahon na down na tayo, pero inangat tayo ng Diyos. Ito yung makakatulong sa atin upang harapin natin ang bukas na buwang loob natin, na kasama natin lagi ang Diyos. Kaya pag tayo ay bumalik sa mga pagkakataon na tinulungan tayo ng Diyos, ay harapin natin ang kinabukasan or future natin ng buong tapang. Ang last teaching is the Bible is God's record of faithfulness. Ang Bible ang track record ng Diyos. Dito nakasulat yung mga faithful niya sa atin. Dahil dito nakasulat ang mga pangako na tinupad ng Diyos. Ito rin na nakalagay kung paano naging tapat ang Diyos sa atin. Kaya huwag natin isipin na lumalayo sa atin ang Diyos. Dahil pag binasa natin ang Biblia, makikita natin na kailanman ay hindi siya tumupad sa kanyang mga ipinangako, bagkus ay lalo niya itong tinutupad. Ganun ka-faithful ang Diyos sa atin. At kaya kahit isipin natin na akala natin malayo ang Diyos sa atin, ay lagi lamang natin isipin na nandiyan ang Diyos palagi, at tanda tayong tulungan sa mga bagay na akala natin ay hindi natin kayang solusyonan. Realizations ko sa devotion ngayong araw kaya huwag natin isipin na malayo ang Diyos sa atin. Huwag natin isipin na akala natin is hindi niya tayo kasama. Bagkus ay isipin natin na lagi siyang nandyan, lagi na siyang nararamdaman. At kung nararamdaman natin na hindi natin siya kasama, ay basahin natin ang Biblia at dito natin makikita kung paano siya naging faithful sa atin, kung paano siya tumutupad sa mga pangako. Siguro yung mga pangako na binigay ng Diyos sa atin ngayon ay hindi pa tinutupad dahil hindi pa ito para sa atin, at hindi pa time na ibigay ito, or hindi pa tayo handa para dito. Pinaprotektahan lamang tayo ng Diyos. Kaya wag natin iisipin na bakit wala si Lord sa atin. Isipin lamang natin na nandiyan si Lord sa likod ko, sa tabi ko, at lagi tayong gagabayan ni Lord. Lamang po.